Paulit-ulit siyang inabisuhan ng sistema na siya ay nasa ilalim ng epekto ng pagdurugo. Si Bjorn, na hirap ng huminga, ay gumagapang na sa lupa habang nakakunot ang noo sa desperasyon. At nang muling sabihin ng sistema na siya ay apektado pa rin ng pagdurugo, inis niya itong sinabihan na tumigil na sa kakasalita dahil gumagapang na nga siya na parang aso na may baling paa. Butil-butil ng pawis ang kumikinang sa kanyang mukha dahil sa pagod, ngunit matigas ang loob niyang nagpatuloy sa paggapang. Nakakatukso ng talikuran ang anumang natitira niyang dignidad bilang tao, kaya hindi na niya ginamit ang kanyang sugatang binti at mas bumilis pang gumapang dahil hindi na masyadong masakit. At nakakatukso rin ito dahil hindi na siya napapatapak sa mga bitag. Habang patuloy na gumagapang pasulong, nataman ng gilid ng kanyang kamay ang isa pang bitag at napamura siya nang ma-realize na panibagong bitag na naman iyon. Mas lalo nang sumakit ang buong katawan niya ngayon, pero kailangan niyang magpatuloy para mabuhay, kaya gumapang pa rin siya. Hindi pa rin tumigil ang sistema sa pag-abiso na siya ay apektado ng pagdurugo, at ang kanyang binti ay mukhang napakasama na ang lagay, at nababahala na si Bjorn na hindi pa rin tumitigil ang sugat sa pagdurugo. Napagtanto niyang hindi na ito biro. Nagdesisyon siyang kailangan na niyang humanap ng tulong, at habang lalo pang bumibigat ang paghinga niya, gumagapang siya ng mas madiin, at parami ang butil ng pawis sa buong katawan niya. Hindi siya sumusuko, iniisip niyang kung magpapatuloy lang siya sa isang direksyon, makakalabas din siya sa kadiliman, kaya nagpatuloy siyang gumapang. Naalala niya si Ohm at tinanong ang sarili kung ano na ang nangyari dito. Muli niyang binalikan sa isip ang sandali ng putulin ni Chieftain ang kanyang ulo, at tinanong ang sarili kung namatay ba talaga siya o nagising sa totoong katawan. Habang paulit-ulit siyang inaabisuhan ng sistema tungkol sa pagdurugo, nagsimula niyang maintindihan kung bakit may mga taong gustong maniwala sa mga Diyos. Ngunit napilitan siyang ibaling pansamantala ang isip sa realidad nang sa wakas ay binalaan siya ng sistema na nauubos na ang kanyang health points at mas mababa na sa 5% ang natitira, kaya maaari na siyang mamatay kung hindi siya magagamot. Nang marinig ito, naisip ni Bjorn na sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, kusa siyang kumapit sa pag-asang may mas mataas na puwersang tutulong sa kanya, tulad ng nararamdaman niya ngayon. Nagpatuloy siya sa paggapang, at bigla niyang napagtanto na tama ang direksyong tinatahak niya, dahil unti-unting lumilinaw at nagiging mas maliwanag ang paligid. Sigurado siyang ito na nga iyon, dahil inakala niyang hindi buong unang antas ang nalulubog sa kadiliman. Pinagdesisyonan niyang kailangan niyang makarating sa bahaging may liwanag at patuloy siyang gumapang habang pinipilit na ituon ang kanyang malabong paningin. Inakala niyang sa bahaging may liwanag ay may ilang tao na makatutulong sa kanya, ngunit biglang lumitaw sa harapan niya ang isang nilalang na kasing eksaktong kamukha niya. Nakangisi itong nakatayo at sinabing nakakatawa si Bjorn. Itinaas niya ang ulo at tinitigan ang kanyang doble nang may pagkagulat, at ito'y nagtanong kung bakit may tutulong sa isang halatang mamamatay na barbaro. Hindi naman daw siya gwapo, wala rin siyang utak, at isa lang siyang karaniwang halimaw na bahagyang mas malakas kaysa ordinaryong tao. Inakala ng ating bida na nababaliw na siya at napangisi habang tinatawag ang kanyang kopya na, pilosopong sutil, sabay sabing oo nga at sarili niya iyon, pero sinasabi pa nitong wala siyang utak. Tinanong niya kung totoo bang hindi na niya kailangang gumalaw pa. Si Bjorn ay naniniwala pa rin na kailangan niyang may gawin, ngunit sa isip niya ay napansin niyang nagsisimula na siyang magkaroon ng mga guni-guni. Habang nakatayo ang kanyang kopya, sinabi nito na mas malamang na mga halimaw ang kanyang matagpuan kaysa mga tao. Ngunit sumagot si Bjorn na mas malinaw na ang nakikita niya rito. Ang kanyang personalidad ay tila naghahati, nagsasama, at muling naghihiwalay, at sigurado siyang mababaliw na talaga siya kapag mas marami pa siyang dugo na nawala. Napangisi siya ng desperado, desididong mabuhay anuman ang mangyari, ngunit ang isa pang bahagi niya ay nagtanong kung paano nga ba siya makakaligtas. Iminungkahi ng bahaging iyon na tingnan muna niya ang sarili niya, ngunit gusto pa rin ni Bjorn na mabuhay at taiimtim siyang nagdasal sa isip na sana ay may kahit isang tao lang na lumitaw. Isang bahagi ng kanyang sarili ang tinawag siyang talunan, tinatanong kung alam ba niya na malapit na siyang mamatay. Ang parehong bahagi ay nagpayong sumuko, tiwala na mas madali raw iyon. Ngunit iniutos ng ating bida sa bahaging iyon ng sarili niyang tumigil sa pakikialam, desididong hindi siya susuko kailanman. Sa wakas, napansin niya ang liwanag at natuwa siya rito, ngunit binalaan siya ng sistema na nauubos na ang kanyang health points at mas mababa na sa 4% ang natitira.
Si Bjorn ay hirap na hirap huminga, patuloy na desperadong gumagapang pasulong, at dahil mahirap na para sa kanya ang magsalita, sa isip niya ay humiling siya na sana may kahit isang tao na tutulong sa kanya. Bigla niyang napansin ang isang grupo ng mga adventurer sa unahan, at isa sa kanila ay lumingon, itinaas ang atensyon sa kanya. Nagulat ang ating bida nang makilala niya ang mga adventurer, at si Parson, na hinayla si Drow sa kanyang atensyon, ay bahagyang itinuro ang daliri sa gilid, ipinaliwanag na may barbaro na dumudugo. Muling nagtanong si Drows, at habang nag-uusap sila, sinabi ng sistema na ang health points ni Bjorn ay mas mababa na sa 3%. Ngunit nang magpatuloy ang epekto ng pagdurugo, bumaba na ito sa mas mababa sa 2%. Si Bjorn ay humihingal ng mabigat at biglang inihayag ng sistema na dahil sa kondisyon na bumaba ang health point sa mas mababa sa 2%, makakatanggap siya ng 1 puntos bilang gantimpala. Si Drows, nakasquatting sa tabi ng ating bida, ay napansin na baguhan ito at sa isip ay sinabi niya na alam niya iyon, tinawag si Drows na tanga at sa isip humingi ng tulong. Naging kainahinala ito kay Drows at tinanong kung paano nakarating si Bjorn rito bago pa man sila. Ang natitirang bahagi ng kanyang grupo ay nakatayo, seryoso ang pagtitig sa pangunahing tauhan, na nang makalakam ng lakas ay sinubukang humingi ng tulong. Ngunit nang hindi niya kayang bigkasan kahit isang salita, sa isip niya ay napamura siya dahil hindi niya maipahayag ang kahit ano, ngunit sinubukan niya muli at iniutos sa isip kay Drows na tigilan ang pagtitig sa kanya at tumulong na lang. Si Drows ay nanahimik sandali, pinaliit ang mga mata at sinusuri siya, at pagkatapos ay napangisi. Upang kunin ang atensyon ni Drows, pinaalalahanan niya ito na siya ay isang priestess at tinanong kung tutulungan ba siya nito. Nagulat si Bjorn na may priestess pala sa kanilang grupo, iniisip na ito ay nangangahulugang mataas ang antas niya. Sigurado siya na ito ay isang himala, at naintindihan niyang ito ay nangangahulugang maliligtas siya. Ngunit sinabi ni Ursina na tumanggi siya, at nagulat ang ating bida sa narinig. Si Drows, nakangisi, ay nagtanong kung totoo ba iyon. Lalo pang nagulat si Bjorn at naintindihan ni Drows na wala nang ibang opsyon. Lumingon siya at hinayla ang atensyon ni Parson, tinanong kung bibigyan siya ng isang potion. Nakangisi si Parson at nagbabala na pang emergency lang iyon at tinanong kung ano ang mangyayari kung mauubos ang kanilang holy power. Ngunit patuloy na iginiit ni Drows, pinaalalahanan si Parson na marami siyang potion at pinanggako na babayaran niya ito pagbalik nila. Ilang sandali nag-aatubili pa si Parson, at pagkatapos ng tunog ng hindi kasiyahan, pumayag siya at iniabot kay Drows. Pagkatanggap sa potion, sinimulang tanggalin ni Drows ang takip nito at pinayuhan si Bjorn ng may ngiti na medyo masasaktan siya. Hindi yun pinansin ni Bjorn at sa isip ay pinakiusapan si Drows na kumilos ng mas mabilis. Sa wakas, natanggal ang takip at ibinuhos ni Drows ang potion sa binti ng ating bida. Pumailan lang ang singaw mula sa sugat, at sinabi ng sistema na mabilis na naibalik ang health points dahil sa epekto ng medium potion. Sa susunod na sandali, mas malapad ang pagbukas ng mata ni Bjorn, tinatanong ang sarili kung ano ang nangyayari. Nakakunot ang noo niya at sumigaw ng malakas, paulit-ulit sa isip na sobrang sakit nito. Parang natutunaw ang kanyang mga buto, at ngayon niya naintindihan kung bakit hindi pwedeng gumamit ng potion sa gitna ng laban sa laro, simple dahil imposibleng tiisin. Humihingal siya habang humihinga ng mabigat, pagkatapos ay itinapon ni Drows ang walang lamang bote sa tabi. Pagkalipas ng ilang sandali, nang nagumpisa ng kumilos ang potion, ganap na gumaling ang binti ni Bjorn. Unti-unti siyang tumayo, iniisip na nawala na siya ng pag-asa na mabubuhay. Iniabot ang kamay ni Drows at tinanong kung ipapaliwanag na ba niya kung paano nakarating ang baguhan rito bago sila. Gusto niyang malaman kung alam ng pangunahing tauhan ang anumang lihim na pasukan. Ngayon, naintindihan ni Bjorn kung bakit tinulungan siya ni Drows, iniisip niya na walang libreng pagkain, at hayagang inamin na hindi siya nakakaalam ng anumang pasukan, dahil dito siya napunta agad matapos pumasok sa labyrinth. Pinaikling iniwan ni Drows ang kamay sa baba, nakakunot ang noo at nagtanong kung totoo ba iyon. Naalala niya na narinig niya ito dati, dahil sa kawalang tatag ng mga dimensional portal, pwede kang mahulog sa dark zone, pero napakabihira nito, nangyayari lamang isang beses sa bawat 100 taon. Ikanuro ni Bjorn ang kanyang panga sa galit at nagtanong muli. Napansin niya na may priestess sa grupo, ibig sabihin ay ang antas nila ay hindi bababa sa karaniwan.
Naranasan niya ang isang phenomenon sa kanyang unang subok na hindi pa nakita ng iba. Sa wakas, nagsimula na upang umatras at pangunahan ang grupo palayo. Sinabi ni Draus na ito ay isang kawili-wiling kwento at nagpasalamat kay Bjorn. Natigilan siya habang ibinaba ang ulo, at sinubukang huwag tumingin sa mga adventurer. Pinayuhan ni Draus na hindi niya kailangan mag-alala tungkol sa halaga ng potion. At ang mga salitang ito ang nagpataas ng ulo ng ating bida, nakatingin kay Draus nang may pagkagulat at naisip. Sa labyrinth, oras ay pera, kaya isang himala na ang oras na ito ay inilaan para sa kanya. Tiningnan niya ang grupo ng mga adventurer na umatras, at pagkatapos ay pinulot ang kanyang shield sa lupa, nagdesisyon na dapat siyang maging masaya na nakaligtas siya. Natigilan siya sandali, ibinaba ang ulo, at napansin na hindi siya natuwa dahil pakiramdam niya ay naapi siya sa pagkakataong ito. Ang mga adventurer, na nagliliwanag ng kanilang daraanan gamit ang magic, ay sumunod sa madugong bakas na iniwan ni Bjorn. Nakangisi si Parson at sinabi na napakaswerte ng ating bida. Muling nagtanong si Draus, pinaaalalahanan siya na muntik na siyang mamatay sa simula pa lang. Sinabi ni Parson na nahulog si Bjorn sa bitag ng isang goblin at ang ganitong mga tao ay hindi nabubuhay ng matagal, kaya napakaswerte niyang nakilala sila. Ang babae sa grupo, nakangisi, ay nagsabi na swerte rin siya na si Draus ang tumulong sa kanya at hindi si Parson, dahil lumabas na kuripot ito at hindi man lang ibabahagi ang potion. Nakangisi at may pangungutya si Parson at sinabi na maraming ganitong tanga sa paligid, at tinanong kung kailangan ba talagang gamitin ang potion sa bawat isa. Hinailan niya ang atensyon ni Ursina sa sarili at tinanong kung sang-ayon siya rito. Lumingon siya ng malungkot at hindi sumagot. Ang babae, iniabot ang palad sa harap niya, ay nagpa siya na ipagtanggol siya at nakakunot ng may galit na tinanong kung talagang iniisip ni Parson na lahat ay pareho ang iniisip gaya niya. Binigkas niya na kung hindi dahil sa patakaran ng templo, tutulong sana si Ursina sa kanya. Sa pangungutya, tinanong ni Parson kung totoo ba iyon. Hindi siya sigurado sa mga salitang iyon dahil maraming malamig na tao ang naglalakad-lakad, ngunit hindi umatras ang babae sa kanyang sinasabi. Lumapit siya kay Parson at sinabi na mas mabuti kung matututo siya kay Draus. Nagdamdam si Parson at tinanong kung tinutukoy ba niya kung paano niya sinubukang alamin ang lihim na ruta mula sa isang mamamatay na tao. Sumigaw ang babae na tama ang ginawa ni Draus dahil hindi tinatanggap ng mga barbaro ang libreng tulong. Tumawa si Draus ng mahiya, kiniskis ang pisngi gamit ang daliri, at binanggit na pinupuri siya ng babae. Nang maglakad sila ng kaunti pa, bumulong si Draus at nagtanong kung kailan nila mararating ang simula ng madugong bakas. Para sa kanya, tila napakahaba ng bakas na ito. Sumagot ang babae na base sa haba ng ginapang ni Bjorn, hindi siya ganoon kaswerte, at tinanong kung totoo iyon. Nagdamdam si Parson at sinabi na dapat ay malapit na silang makarating. Bigla, itinuro ni Draus ang palad ng bahagya sa gilid at sinabi na mas mabuti para sa kanila na huwag sundan ang madugong bakas kundi lumiko sa lugar na ito dahil mas maikli ang ruta. Sinabi ng babae na napaka-convenient na may gabay, at isa pang babae na kasama niya ay nagsabi na natutunan ni Draus ng perpekto ang mapa ng unang level at karamihan sa mga guide ay makakagawa lang ng tinatayang direksyon. Tinanong ni Ina kung totoo iyon. Sa wakas, nang nakalakad sila ng kaunting distansya, huminto si Draus, tumingin sa paligid, at napansin na sila ang nauna, kaya hindi nasayang ang kanilang pagmamadali. Huminto sila sa harap ng isang bato, at lumapit si Draus, inilagay ang palad sa ibabaw nito. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang portal sa likod ng slab na ito. Nakangisi, inanunsyo niya na bukas na ang portal patungo sa ikalawang level at inimbitahan ang kanyang mga kasama na lumakad. Bago pumasok sa portal, lumingon ang babae sa gilid at sa liwanag mula sa portal, napansin niya ang isang bagay. Hiningi niya sa grupo na maghintay. Natigilan ang lahat, lumingon sa kanya, at naghintay sa paliwanag. Itinuro niya sa gilid ang isang pool ng dugo at isang sandalyang nakahiga malapit sa bitag, at tinanong kung sapatos ni Bjorn ba ito. Itinataas ng mage ang kamay at iminungkahi na maaaring ganoon nga, pagkatapos ay nagtipon ng ulap ng magic na enerhiya na lumipad pasulong sa madugong bakas. Namangha ang lahat ng nasa grupo, bahagyang nakabuka ang bibig sa pagkabigla. Lumingon sila kay Draus, at tinanong ng mage kung gaano kalayo ang lalakarin papunta sa lugar kung saan nila natagpuan ang pangunahing tauhan. Sinabi ni Draus na kung hindi isasama ang lugar kung saan pinaikli nila ang ruta,
humigit kumulang 15 kilometro ang distansya. Nakakunot ang noo, tumawa ang mage, at binanggit na gumapang si Bjorn ng ganoong distansya sa kumpletong kadiliman, tinawag niya itong halimaw. Biglang sinabi ni Parson, matapos ang maikling pause, na baliw ang ating bida. Lumingon sa kanya ang babae na nagtataka at binanggit ang pangalan niya ng may pag-aalinlangan. Natigilan si Parson, nakakunot, at tinanong ang sarili kung kaya niya bang gumapang ng ilang oras gaya ni Bjorn. Hindi niya agad naintindihan, ngunit ngayon ay naalala niya na inabot niya ang kamay sa kanila kung saan may hawak siya. Naalala niya kung paano itinaas ng pangunahing tauhan ang nanginginig niyang kamay, binuksan ang palad, at ipinakita ang magic crystal. Gumapang siya ng ganoon kalayo ngunit hindi itinapon ang bagay para ipagpalit. Naintindihan ni Parson ang dahilan nito, napansin na wala nang iba pang ipagpapalit si Bjorn. Sa huli, sinabi niya ng malakas na binalik niya ang kanyang sinabi, at hinayla ang atensyon ni Draus, tinanong kung ano ang pangalan ng barbaro. Sa isip, inulit niya ang kanyang sariling salita tungkol kay Bjorn na swerte lamang at baguhan tulad ng iba, ngunit ngayon naisip niya na hindi ito totoo, dahil ang mga psychotic tulad ng ating bida ay hindi basta-basta namamatay. Inisip niya ang desperadong mukha ni Bjorn sa laban, at sinabing hindi ito susuko sa kamatayan.